Ako doon sa maling bahagi natin magtutusay sa ministeryo, ito ay pahayag. Ang tema, magtiwala kayo ba kapag tumatanggap ng tagubilin? Ito ay bahagi na gagampanan sa atin ng isang brother, si Brother Lawrence Binibit. Brother Binibit. Magtiwala kayo po ba kapag tumatanggap ng tagubilin? Oo, nakatitiyak tayo na laging tama ang ginagawa ng Diyos ni Jehovah. Gumagawa siya ng desisyon batay sa kung ano ang totoo na walang pagtatanggi at hindi batay sa anuman na bagay na mas madalas nagiging dahilan ng ating maling paghatol. Tignan natin mga kapatid yung isang halimbawa. Sa Biblia, noong panahon pa ni Moises, may hinatulan ng Diyos ni Jehovah ng kamatayan ang isang Israelita na nangunguha ng kahoy sa araw ng Sabat. Mababasa naman natin sa ulat ng Samuel 12:9 ang ginawa ni David na napakabigat na kasalanan. Pinapatay niya si Uriah, gayon din, kinuha niya si Batseba bilang asawa niya. Subalit, lubusan siyang pinatawad ng Diyos ni Jehovah. Gaya ng nakaulat sa Samuel 12:13. Kaya baka may tanong natin mga kapatid, bakit pinatawad ng Diyos ni Jehovah si David na ang kasalanan ay pagpatay at pangangulo niya? Samantalang isang Israelita ay natulan ng kamatayan na hindi naman ganang kalubha ang kasalanan. Para masagot natin yan mga kapatid, may tatlong bagay tayo na dapat na laging tandaan kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia. Yung una, hindi laging sinasabi ng Biblia ang lahat ng detalye ng isang ulat. Yung pangalawa, hindi laging tama ang hatol natin dahil hindi tayo perpekto. Yung ikatlo, hindi kailangang ipaliwanag ng Diyos na Jehovah ang lahat ng desisyon niya. Kaya mga kapatid, kung nasa isip natin yung tatlong binalik kanina, makapagtitiwala tayo sa Diyos ni Jehovah. Tulad ng pinagkakatiwalaan niya sa kanyang inatasan ngayon na muna sa kanyang ordinasyon at kongregasyon dito sa lupa. Kaya kung hindi tayo nagtitiwala sa kanila, hindi natin masabi na nagtitiwala tayo sa Diyos ni Jehovah. Kaya upang hindi ito mangyari sa atin, palawakin pa natin yung pangunawa na ginagamit natin dun sa tapat at matalinong alipin para pangasiwaan ang mga bahagi ng kanyang organisasyon dito sa lupa. Nangalaga sila, gayon din, namumuna sila sa kanyang organisasyon dito sa lupa, sa buong mundo. Nagbibigay din sila ng mga tagubilin sa mga elder. Pero minsan baka siguro nahihirapan kayo na sundin ang mga desisyon ng mga nangasiwa sa atin. Halimbawa, nitong nakaraang taon, na-dissolve yung Real Congregation Extension sa Lubayan. Marahil ay ilan sa inyo mga kapatid yung nahirapan na sundin ang tagubilin na iyon. Pero, paano ba natin tatanggapin ang bawat tagubilin para sa atin? Para magawa natin iyon, kailangan na magtiwala tayo sa Diyos ni Jehovah. Gayon din, magtiwala tayo sa elder na gumagawa ng desisyon at kayusan. Kaya kailangan din natin na magtiwala sa kanila, makipagtulungan na sumusunod sa mga elder. Ano ba yung dahilan? Kasi kung gagawin natin ito, makakatulong tayo para manatili yung pagkakaisa sa bayan ng Diyos. Sumusulong din ang kongregasyon kapag ang lahat ay mapagpakumbabang nagpapasakop sa mga lubong tagapamahala. Basahin natin mga kapatid yung isang ulat dun sa Hebreo 13, talata 17. Ulitin ko mga kapatid, Hebreo 13:17. Kaya kung kayo ay nandyan na, ganito po yung binabanggit. Maging masunurin kayo sa mga nangunguna sa inyo
at maging mapagpasakop dahil patuloy nila kayong binabantayan na isinasaisip na mananalo sila para magawa nila ito ng masaya at hindi nagbubuntong hininga dahil makapipinsalan ito sa inyo. Kaya mga kapatid, yung nabasa natin doon sa teksto, dapat lubusan natin itong gawin. Bakit? Kapag ginawa natin ito, ipinapakita natin na nagtitiwala tayo sa Diyos ni Jehovah kapag nakikipagtulungan tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan niyang mga lagas.